Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is October 11, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Juan Ayala Mall sa may San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Elise Place, sa may Mabulos Street, Olympia, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala po pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area, ay manatiling nakaplian at manood tayo manood at makinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Pangit ng radyo natin. Kaganyan. Ang apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Sinabi po sa DZMM ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mahigit 2,200 pamilya ang nasa mga evacuation center sa 4 na lalawigan. Bukod aniya sa mga inihandang family food packs, ipinakalat din ang mga social worker para magbigay ng debriefing sa mga residente at magiging maayos ang ukad ng kanyang kaso. Pero gihit ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman, mali ang desisyon ng ICC at inihain na ng defense team ang apela noong nakaraang linggo. Para naman kay Davao City Congressman Paulo Duterte, hindi flight risk ang kanyang ama at kawalan ng hustisya ang nasabing desisyon. Matapos naman po ang 7 sunod-sunod na linggo ng taas presyo, inasahang magkakaroon ng bahagyang rollback sa presyo ng diesel at kerosene sa darating na Martes, Oktubre 15. Ayon po sa Department of Energy, posibleng bumaba ng hanggang 30 sentimos ang kada litro ng diesel, 20 hanggang 40 sentimos naman sa kerosene, pero bahagyang tataas ng hanggang 20 sentimos ang bawat litro ng gasolina. Ang inaasahang rollback ay dulot umano ng oversupply sa pandaigdigang merkado. Nakabawas din sa pressure ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Muli po mga kaserbisyo, ako po Chef Caparas at yan po ang Story Outlook. Yan ang istoryang aabangan ngayon. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Ayan o! Ako po yung nagbabalik, abay napaka-nostalgic po ng time slot na ito. Ay, ito po ang dating time slot ng inyong lingkod tuwing Sabado, nung weekly pa po ang Spot Report. Ngayon po tayo ay Story Outlook, pansamantala pong humahalili kay Professor Ricky Rosales. Ay kami po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang mapapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channels at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at Taiwan TSC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook. I-like nyo ho yan yung DZMM Radio Patrol sa stream sa Facebook, TikTok, X at Instagram. Story Outlook. Ay makakasama na po natin sa maya-maya lamang o nandyan na, nandyan na si Dr. Bacolcol.
Alerto sa lindol. Continue straight in this traffic light. Ay makakasama na nga po natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PHIVOLCS. Kaugnay po nung kakapangyari lang na lindol na naman dyan po sa Cabangan, Zambales. Ang naitala ho ay magnitude 5 eh. Dr. Bacolcol, Jeff Taparas po, welcome po sa Story Outlook, sir. Yes sir, magandang gabi din po sa inyo. Sir, ano pong detalye nitong panibago na naman pong lindol dyan sa Cabangan, Zambales, sir? Go ahead po. Okay, so meron tayong lindol kanina at 5:32 and yung magnitude po nito is magnitude 5. Medyo malalim po ito, so nasa 100 kilometers. And so far yung instrumental intensity na meron tayo is just intensity 3 sa may Cabangan and Iba, Zambales, intensity 2 naman sa may Talumpit, Bulacan, San Fernando, La Union, Gimban, Nueva Ecija, Bani, Dagupan City in Pangasinan, Santa Ignacia in Tarlac City, and Ramos in Tarlac, and Botolan, Subic, and San Marcelino in Zambales. Hindi po tayo mag-expect dito ng damage, and wala po tayo, although may aftershock tayo na-expect, but hindi na po magkanong malaki kasi yung natin is mag 5.0. Dok, kung titignan nyo, sabihin na natin sa pinakamataas na bird's eye view pag tinignan nyo ang Pilipinas, magkakarugtong ho ba yung sunod-sunod na paglindol? Yung paggalaw ho? Hindi po, kasi marami talaga tayong active yung earthquake generators, and we have 108 earthquake generators sa buong Pilipinas, and then we have 6 active benches, so there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol every day. In fact, we record at least 30 earthquakes a day. Anong fault line po ito, Dok? Ito pong gumalaw sa Zambales? Kapag ganito kasi 100 kilometers, this is a trend. In 60 meters, Trend po to, most likely Manila trend. Wala namang ibang trend dito. Kasi hindi yung kapag 100 kilometers, hindi na po yan fault pa, masyado lang pong malalim pa. Pero Dok, for me, my ignorance po ha, bakit po sunod-sunod po sila ng one o two? Dito na tayo? So 707.2 lamang kasi yun lang po yung maximum na magnitude na pwedeng generate ng West Valley Fault. Kasi it is based on the length of the fault. So if 100 kilometers, it's only capable of generating magnitude 7.2. But still, malakas pa rin yung magnitude 7.2 that triggered a major earthquake. So possible ho, kasi lakas nung sa Davao. Yung sa Davao naman is magnitude 7.4. So, well, more or less, so, ganoon, pero 7.2 lang po yung maximum ng West Valley. Eh, matanong ko na rin po kayo, sir. Yung dun po sa mga sunod-sunod na paglindol, sa observation nyo po dyan sa PHIVOLCS, eh, satisfied ho ba kayo, kumbaga dun sa initial reaction ng ating mga kababayan? Dahil ho, di ba, ang protocol eh, stop, cover, and hold on eh, di ba? Yes po, satisfied na po tayo, although of course there's always a room for improvement. So parang ano po tingin nyo pong mga dapat pang i-improve, sir? Mukhang nawala ng signal si sir eh. Pero yun marami pa raw ang dapat i-improve. At ang sabi niya po dun sa monitoring ng Davao, Arriving in 18 as minutes of at 4 6:49 p.m., p.m. nasa This route is toll-free. 875 na ang aftershock. Ang pinakamalakas eh 5.8 magnitude ha. At sa Cebu naman, as of 6 p.m., eh nasa 11,000 na po yung mga naging aftershocks. At yung nangyari po dyan sa Zambales, kanina pong 5:32 p.m., eh, may lalim, 100 kilometers eh. Continue straight in this traffic light. Nandiyan ulit si sir, nandiyan ulit. Sir, naputol po ata tayo kanina. Sir, opo. Okay, sige na, wala tayo. Opo sir, yun nga po, sa observation nyo eh, ano po yung mga dapat improve pa doon sa duck cover and hold on? Okay, so most likely kailangan yung participation talaga sa survey natin. Pero may nakita naman po tayong positive side, yung ibang mga kasama po natin, yung mga bata nagda-duck over and hold. Yung mga adults lang yung iba hindi sumusunod. But again, ang importante naman dito sana is yung aside from the duck over and hold, kailangan talaga natin we have to make sure na yung mga natin, yung Continue straight in this traffic light. mga buildings natin, yung bahay natin are earthquake resilient.
Tama ako to, kasi tinuro sa akin yan ng aking tatay. Ang sabi niya, kung sakaling lindoli, ang pinakamatibay na structure ng bahay ay yung sa may beam, no? Yung sa may buhos, sa may pintuan. Yes, yung may, yes, door jump. Oo, yung door, ano po tawag? Door jump? Door jump. Oo. Yes, that's right. Oo, yun nga po yung tinuturo ko sa mga malalapit sa aking buhay. Sabi ko, kapag halimbawang ganyan, dahil nga po sunod-sunod, hindi ba? Kaya po dun sa may pintuan, dyan kasi ang pinakamatibay na structure ng bahay. Hello? Yes, sir. Tama po kayo. Yes, tama po kayo. Nakarating po kayo. Sir, how about yung ilalim po na hagdan na buhos naman? O konkreto? Pwede naman yan, pero ang sinasabi natin will be yung mesa, mas magaling sa mesa. Sa ilalim ng mesa, oo. Para iwas talaga sa mga debris, sir, no? Yes, tama po kayo. Yes, para to protect yourself from falling debris. Okay, sir, baka po meron akong mga hindi naitanong at meron pong mensahe ang T-Box na sa inyo po ang pagkakataon, Director. Okay, so again, we really have to make sure na, again, kapag may mas strong aftershock, we do the duct cover and hold, and then kapag may mga visible presence sa bahay natin, we have to make sure na our houses are earthquake resilient. We have to make sure na pag muna tayong pumasok, we have to put those or civil or municipal or city engineers something for your advice. Okay, sorry, ngayon ko lang una naisip. Sir, ano ba ang pinakamatagal na pagyanig recorded ng T-Box? Well, yung siguro mga more than yung nangyari sa Davao is around 25 seconds. So, pag malakas siguro mga around 45 seconds. Pero meron ho lumalagpas ng minuto. Meron na bang nakita lang Hindi ko gano'n? pa naranasan yung minuto na ano. So, actually mga 30 seconds lang. 30 seconds to 45 po, no? Kaya ho talagang importante ho talaga huwag magpapanik, Director. That's right. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po Continue ng straight in this traffic Salamat, sir. light. Story! Ayun, hindi ba? Talagang ang pinakamatagal ay nasa 45 seconds, sabi ni Director Bacolcol. Kaya talagang importanteng huwag magpanik Tapos ayun nga, di ba, may nagturo sa akin na doon kayo sa ilalim ng pintuan, matibay yun kasi yun ang buhos talaga. Di ba? So kasi pag nagbagsakan yung mga pader, wow, nag-explain talaga ako no? Tapos gagano, papatong yun safe ka ngayon. Huwag ka lang magpapanik. Pero sabi nga ni Director ay talagang sa lamesa para iwas ang mabagsakan ka ng mga debris. Dahil siyempre kapag hindi nyo na-protektahan ang inyong ulo at mga vital organs, then tayo magkakaproblema, di ba? Kung nakita nyo yung mga nagdaang paglindol, yung mga nagtakbuhan yan ang mga tinamaan ng debris mga nabagsakan ng mga pader, na sugatan, hindi ba? Kaya wag talaga magpapanik, itry At saka hindi lang si Director Bacolcol na naka-observe, talagang mga bata. DOH nga ba ang naka-observe din? Yung may na-interview rin natin dito sa teleradyo. Yung mga bata talagang naka-absorb nung ganong exercises, hindi ba? Teka muna, balik tayo sa naitala kanina sa Zambales, 5:32 PM yan. Ang may lalim na 100 kilometers. Ang inaasahan pang mga panakanakang aftershock pero hindi ganun mararamdaman So intensity 3 sa Zambales, tapos 2 dyan sa bandang Bulacan. Yun po ang sinasabi, hindi ba? Kamusta ba kayo dyan sa inyong mga lugar? Bukas na ang ating linya sa aming Viber hotline 0919-278-3000. At siyempre po tayo ay naka-live stream dito sa ating at Teleradyo DZMM, Teleradyo YouTube Continue page. straight in this traffic light. Na meron na, teka muna, nasa ba yun? Teka, bubuksan na natin baka meron ng mga nakatutok dyan, sinahanap si Professor Ako muna pagtagaan niyo muna ako. Hanggang alas 8 tayo dito. Ayun, sino na nandito? Ito, nagbukas na. Teka. Hoy, si Louie Basco. Nandito na si Prayer Warrior, si Tiger Lily, si Lady M, si SGT_Putik, si Marcy Malo, si Romeo Nonong, at si sino pa to? Jojo Tadike. Yan, hanggang mamaya tayo, hanggang ng alas 8.
Abantay ka muna. Nasa linya na rin po natin, makakasama natin si Boss Dan Villamil. Diyan po sa Pag-asa, ha? Panahon, patrol! Sir Dan, magandang gabi po. Jeff Caparas po. Yes po, good evening po, Sir Jeff, at sa ating mga nakasubaybay dito sa Teleradyo. Nakasulapin wala po tayo pinamonitor na low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At dahil sa easterlies o yung hangin na nagagalit sa karakatang Pasipiko, for the next 24 hours, makakaranas tayo ng generally fair weather, maliwalas na panahon, pero nandiyan pa yung mga chance ng mga usual afternoon season na mga rain showers or thunderstorms. Usahan natin itong panahon na ito sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at manayad hanggang sa kasamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, lalong yan ulan. So, Sir Dan, pwede ako maglabas bukas? Opo, pwede po sir. So, generally fair weather po ang ating inaasahan throughout the country tomorrow. Yun. Kahit yung pala sapatos, pwede ano? Opo, Para pwede. mapahanginan, ano, Sir Dan? Ayan po, sir. Kamusta naman ang weekend, Sir Dan? Over the weekend for Metro Manila and most of the country, kung papatuloy itong magandang panahon, pero starting early next week by Tuesday or Wednesday, itong eastern section ng ating bansa, itong area ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, posible tayong makaranas ng mga pag-ulan at tulad ng eastern. Car wash mo, pwede rin? Opo, pwede rin. Oo, kasi ako, lagi sa karanasan ko, tuwing magpapakarwas ako, bumubuhos lagi ang ampon, parang nangaasar ba? Opo, sir. Bakit kaya ganon? Wala naman akong... Pati ko rin nung nag-research. Ano yun? Anong connection nun, Sir Dan? Wala po. Wala pong connection yun. Ayun. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Dan Villamil. Mula po dyan sa Pag-asa. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Okay, dako na kaagad tayo. Makakasama ho natin si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General po ng ano ba bang item ni ng National Union of People's Lawyer ng NCR. Good evening po, Attorney Jeff Paparas po. Welcome po sa Story Outlook. Magandang gabi. Ay, Attorney, kamusta? Kanina, parang napanood lang kita kanina sa TV Patrol, Attorney, ha? Ganun lang nga. Kamusta po kayo? Kamusta? Buhay pa naman. Ayun. At sa ngayon, siyempre, magaan-gaan ang loob. Kasi nga, sa development. Siyempre, tatanungin ko po ulit, Attorney, kamusta ho itong reaksyon ng mga kaanak dyan nga po sa recent development, yung hindi pag-file ng ICC doon sa interim release? Siyempre, maginhawa ang pakiramdam nila dahil sigurado sila na sa ngayon, hindi umuwi si Duterte. Matagal nilang pinagninilayan ito eh. Dalawa yung lagi nilang tanong. Attorney, uuwi ba yan? At pangalawa, kailan pa magsisimula ang trial? So sa ngayon, isang tanong na lang ang bumabagabag sa kanila. Which is? Ay, matutuloy ba yung trial? So pang tanong yun, ako, yun eh. Pero, indication na kami dahil patungkol din ito sa medical situation ni Duterte. Ma'am, ano nga ulit yung mga foregrounds? Ito yung flight risk, obstruction of ano ba itong mga ito? Risk for further international crimes. Ano pa nga po ito? 5 pala, 5. Yan. Hello ma'am, pilit lang po ng kaunti. Mukhang nagchat-chatty po kayo ma'am. Kayo po ba yung mobile? Oo, pero nasa library ako actually. Opo, nagchat-chatty lang po. Ako pwede ba ho dyan? Pwede ho ba ang telepono dyan sa library? Oo, hindi pa ako sinisita eh. Pero sige, lalabas tayo para sigurado. Ayun ba? Dahil lumalabas lang ng konti si Antonio naglalakad. Sige, so may tatlo tayong Opo. risk factors according to the Rome Statute. Oo, yung risk factors una, yung titipot ba yan voluntarily for trial. Okay, pangalawa,
Magpapakaalaman ba niyan o yun yung proceeding? Kabilang na doon, participant doon sa trial. Witnesses, victims. Pangatlo, maggagawa pa yan ng dagdag na krimen. Yan yung risk factors na dinasawal. Pero, of course, ang konsiderasyon humanitarian ground para palayain. Ito po. Tapos yung tanggal ko, ito yung medyo negative. At actually, ito yung unang-unang consider. Is there reasonable Ito, ingat po, God bless to po. be connected sa crime? Kumbaga may babali pa ba doon? Technically wala eh. Nung na-issue yung warrant of arrest, may paniniwala na ang mga judges na Yan, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. Pero iba, pwede niyang